Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Bago po tayo magkomento, samahan niyo po ako mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin. Saan man bansa o sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, nakakalungkot lang po mga katambay, talagang kinukondisyon na utak natin. At dumami ang survey company, mga tama. Isang damukal na po ang nagse-survey ngayon. At talagang yung kanilang prediction, talagang kala mong kinukondisyon na utak natin na totoo ang ginagawa nila at totoo ang pinagsasabi nila, mga tamay. Pinangungunahan na tayo, yung ating maiboboto ay parang sila na ang nasusunod dahil daw po dito sa sinabi po. Naglabas po kasi ng result ng survey. Biruin nyo, pati po radio station, meron na pong survey ngayon. Meron na rin po silang survey company yata, itong binubuo po ng MBC and DZRH. Mga tamay, naglabas po sila ng kanilang survey at talagang pinagmamalaki nila na totoong-totoo po. Dahil yung sinasabi po ng DZRH, itong MBC, DZRH, ay nagbigay sila ng sample ballot at iboboto nitong mga sinasabi na nationwide po daw, Luzon, Visaya, Mindanao, mga tambay. At ito po ay hindi bababa raw sa 5,000 na kanilang sinervey. 5,000? Samantalang botante ng ating bansa ay hindi na bababa sa 50 million. 5,000? Tapos dadalin mo kami ron. Kaya mga tambay, huwag tayong maniwala sa mga ganito. Bine-brainwash lang tayo nito. Saka, kinukondisyon ng mga utak natin na totoo yung sinasabi nilang survey. Huwag po. Paano po yan sasabihin natin na totoo yan? Nakita po ba natin ang trabaho ng mga politiko sa atin? Nakita po ba natin ang trabaho? Nakita po ba natin? Laganap ang korupsyon? Yung pagkukontrol ng pera? Magmula sa Senado at Kamara? Kinukontrol nila? Sila kumukontrol, napakalaking korupsyon, tapos sila pa rin ang nangunguna. Pinagkakatiwala ng mga Pilipino itong mga tao na ito. Ginagawa tayong mga bobo tanga nitong mga survey company kuno. Pakinggan po natin ang survey nila, mga kababayan. Nakaka-unbelievable. Pilipinas, sa una sa ating mga balita, lumabas na ang resulta ng unang bugso ng 2025 Senatorial Pre-Election Survey na isinagawa ng Manila Broadcasting Company DZRH ngayong Disyembre. Batay sa mga numero, pasok sa top 12 ang mga re-electionists at pinakamalalaking pangalan sa Senado. Kabilang ang dalawang bagong pangalan mula sa pamilya Villar at Binay. Kung sino ang nanguna sa survey, alamin sa report ni Rose Babiera. Inilabas na ng Manila Broadcasting Company DZRH ang resulta ng unang pre-election survey para sa senatorial midterm election ng 2025, kung saan nangunguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo mula sa Lakas Christian Muslim Democrats na may datos na 64.7%. Sumunod sa kanya si dating Senate President Tito Soto III ng Nationalist People's Coalition na may 54.9%, na sinundan naman ng broadcaster na si Bienvenido Ben Tulfo na may 50.3%. Pasok din sa listahan ang mga dating senador na si Panfilo Ping Lacson at Manny Pacquiao, gayon din ang re-electionist na si Senator Lito Lapid. Kabilang din sa tala sina former Senator Pia Cayetano, Senator Ramon Bong Revilla, Deputy Speaker of the House Camille Villar, at aktor at TV host na si Wilfredo Willie Revillame. At para kumpletuhin ang tinatawag na Magic 12 ay sina Makati Mayor Abigail Binay at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam kay Attorney Reggie Hularbal, Station Manager ng DZRH, sa programang Damdaming Bayan, ibinahagi nito na isinagawa ang survey sa 5,510 katao simula ika-7 hanggang ika-9 ng Disyembre. Kinover natin ng whole Philippines, 18 regions, 300 barangays nationwide. Wow, 300 barangays nationwide. Face-to-face na isinagawa ang survey kung saan binigyan ng mga tumugon ng sample ballot para masuri ang voting situation. Bibigyan sila ng sample na balota. May sample ballot na mismo, ha? Parang actual election na sa polling precinct.
Tama, kasi we have to simulate the voting situation. So, actual ballot yan at mamarkahan nila kung sinong bobotohan nila, assuming na tama yung tanong mo kanina, kung election ngayon, sinong bobotohan mo. And sa sample ballot, 12, maximum of 12 lang ang pipiliin nila. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa... Ayan mga tambay, nakita po natin, lahat po ng survey company ngayon ay talagang yung pati po mga survey na kung ano-ano po naglalabasan ngayon ay pumapabor po sa kanila lahat. Ibang klase, no? Sa nangyayari po sa ating bansa, laganap ang korupsyon. Sa institusyon ng Senado at Kamara, natuklasan po ang malalaking korupsyon na puro sila. Sila ang nahandyan. Sila ang gumagawa at naikinabang daw ng napakalaking korupsyon at natuklasan po dyan din ang kanilang mga liquidation, yung kanilang mga budget, yung mga extraordinary nila dyan, di ba? Walang mga public hearing at kontrolado nila ng 2 tao. 2 tao po sa Senado at sa Kamara, kontrolado ang pera ng bansa. Ngayon, sila pa rin yung pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, mga kababayan. Ibang klase, no? Napakagaling po ng mga survey company. Katulad po ito ng DCRH. Ito nga MBC, DCRH, mga tambay. Yung kapisanan yata ito ng mga broadcasting po yata ito, mga tambay. Ng kasama DCRH. Sila naman po. At sinasabi, nakita po natin, ibang klase, no? Talagang meron na silang pre-sample ballot na pinaboboto itong mga kababayan natin, nationwide daw. Biruin niyo po yun. Nationwide, pero ang kinuha na survey, 5,000 plus. Huwag po tayong maniniwala rito, mga kababayan. Huwag tayong maniniwala. Ano po ang mga credential ng mga nangunguna? Mga naupo na po ito. Ano credential sa bayan ito? May nagawa po pang kabutihan ito, maliban lang po sa nagsiyaman sila. Nagsiyaman lang po ito yata itong mga ito . Di po ba? Kaya nga dating Pangulong Duterte, di po ba? Meron pong sinasabi rito sa mga politiko na ito . Di po ba? Na talagang laganap ang korupsyon sa kanila, lalo sa institusyon ng Kamara at Senado. Tapos sila mga nakaupo na. Mga nakaupo na po ito . Iba. Tapos sila pa rin ngayon ang talagang pinakakatiwala ng taong bayan sa kabila ng natuklasan ng mga Pilipino na talagang puro korupsyon ng natuklasan sa dalawang institusyon ito, sa dalawang institusyon. Tapos sila pa rin yung nangunguna sa mga survey. Sila pa rin. No, ginagawa na lang pong bobo tanga mga Pilipino. Ito pa, meron pong dyan si pera ng taong bayan. Ito ba, tingnan natin itong sinasabi. Kaya next election, huwag nang magpabudol. Tingnan natin ito isa. Bago natin ituloy. Ay, wala po pala. Teka, maghanap lang tayo. Meron po ako na i-record nun . Yung sinasabi po na ni Pangulong Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon. Wag na tayo sa bangag. Talagang bangag . Sir, may nagsampa na po ng impeachment. Wala po pala yun. Teka. Meron ako inaro ito . Hindi ko lang makita . Sige, hindi ko makita . Wag na natin pakinggan . Mauubos po ang oras natin . Nakakalungkot lang mga katambay. Biruin po natin, ang nangunguna po, biruin nyo, ito po yung nilabas nila . Tingnan nyo po, si Tulfo, nangunguna si Erwin Tulfo, pangalawa si Soto, nakita po ba natin ang paglilingkod ni Erwin Tulfo ngayon? Nangunguna pa sa survey ngayon? Nakita po natin, mga walang nakikitang korupsyon sa gobyerno, walang investigasyon. Lalo po si Erwin Tulfo sa Kongreso, wala po nakikitang korupsyon yan . Di ba? Dapat sinasabi nung ito'y broadcaster, nakita galit na galit po ito sa korupsyon. Pero naging congressman, wala na po nakitang korupsyon ito. Pero ngayon, pinagkakatiwalaan po ng survey. Gustong-gusto ng survey company. Mga survey company po, gustong-gusto itong mga politiko na ito . Bakit kaya? Ayan nangunguna po si Erwin Tulfo, tapos si Soto, si Soto, mga tambay. Tapos si Lacson, pang-4 si Lacson, ibang klase, no? Tapos pang-5 si Pacquiao. Tapos si
Si Lapid, Lito Lapid, ang bihira, mga katambay. Ano ba nagawa ni Lito Lapid sa bansa natin? Ibang klase. Tapos si Cayetano, napakatatagal na. Si Bong Revilla, si Villar. Ito po yung anak ng senadora at kapatid na Villar. Bali, 3 na yan, Villar. At si Willie Revillame, nakapasok po, pang-10. At si Binay, yung mayor ng Makati. At si De La Rosa lang po ang nanganganib pa raw sa 12 dahil kasama niya rito. Si Senadora, si Marcos, si Amy Marcos po, Senadora Amy Marcos. At ang pang-14 po, si Senator Bongo, mga katambay. Yung partido po ni dating Pangulong Duterte, 2 po pa yung nasa huli. Sila lang pong nasama sa ginawa pong survey ng DCRH. Ibang klase, no? Ganun po sila mag-survey. Ibang klase. At si Senator Go ang ka-14 at si Abalos ang 15. Ibang klase, no? Ibang klase sila mag-survey, mga kababayan. Itong mga ito. Katiwa-tiwala po ba yung survey nila, mga kababayan? Wala man lang pong nasama. Samantalang po, mismo, direkta sa taong bayan, direkta sa mga botante, kasama po ang mga OFW, nangunguna po ang mga pambato po ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Sila po, ito po, hindi ba lang nasama sa survey ang ating pambato? Ayan o. Yan po, sila po. Kulang po dyan. At hindi po nakasama dyan si Willie Revillame dahil nga mukhang si Willie Revillame mukhang baliktarin po yata. Ang wala lang po dyan, ang sinasabi po ng mga kababayan natin, parang guest po daw dyan. Guest candidate po nila dyan, si Dr. Willie Ong daw po. Saka si dating Governor Chavit Singson o Mayor Chavit, mga katambay. Yan po, wala man lang nasama dyan. Ang nasama lang po sa pambato ng dating Pangulong Duterte ay nag-aalanganin pa sa Magic 12 ay si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo ay pang-14 pa. Ibang klase. Samantalang sa mga Pilipino, dito po sa ginagawang live, mismo tinatanong ating mga kababayan sa mga survey po na ginagana po sa ating survey po na direkta sa tao ng mga kababayan natin. Nangunguna po ang partido, ang kandidato ng dating Pangulong Duterte sa pangunguna po. Mataas nga po ang survey ni Congressman Marcoleta, di ba? Si Rodante Marcoleta, di po ba? At ito po sila Senador Bongo at si Senator Bato. At siyempre po sila Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondoc at si Pastor Kay Buloy. Nasasama po sa survey po ito, di po ba? At ito po sila Philip Salvador, si Attorney J.B. Hinlo at si Attorney Raul Lambino. Ni isa rito, pagkang nagse-survey po itong na mga survey company nila at sumama na po ang DCRH, talagang isa po ang padron ng survey nila. Lahat po. Pati ng Okta, SWS, di ba? At kung ano-ano pang mga survey, di ba? Na nilalabas po nila. Puros pabor po sa administrasyon. Na parang ito na lang. Sila na lang po ang pinakamagaling ng mga politiko sa ating bansa. Wala na pong iba. Pero kung titingnan natin ang kanilang mga tinrabaho sa atin sa napakahabang panahon, dahil matatanda na po itong mga ito, tumanda na po itong mga sinasabi nila ito, lalo po si Senador Soto, Senador Lacson. Ano po ang naging achievement po nito, mga tambay, sa ating bansa? Itong mga senador na ito, nagsitanda na. Ilang termino po yan. Natapos na po nila na ilang termino ang pagiging senador. Bumabalik na naman. Ano po ang achievement sa bansa? Hikahos ang ating bansa. May nagawa po bang kabutihan sa ating bansa? Naibangon po ba ang sekto? Lalo po sa kahirapan ng ating bansa itong mga senador na ito? Naibangon man lang nila ang mga manggagawang Pilipino? Naisabatas ba nila? Sumusunod ba sa batas ang pagtaas ng napakahabang panahon na tumataas ang ating mga bilihin? Nagawa ba nilang paraan pati ang sweldo'y tumataas? Itong mga ito? Di po ba hindi? Napalago ba nila ang ekonomiya? Nakatulong po ba sila? Ang nakita ng mga Pilipino sa mga senador na ito, sila po ang natulungan ng ekonomiya. Sila po ang nagsiyaman.
Sila po yata ang naging bilyonaryo, mga katambay. Lalo po sa natutuklasan natin ngayon na ang pera natin, lalo po sa Senado, di ba? Ang pumuputok sa Senado dyan, nagiging mga ahente sila. Kumikita, gustong kumita, pinag-aahente ang pera ng bayan. Nangungumisyon. Yung iba naman, nagiging ayuda nation na rin sila. Meron na silang hawak na ayuda rin. Ang Senado at Kongreso, mga tambay. Puro pera po ang issue. Hindi po pagpapaunlad ng bansa ang ginagawa po nila. Mga tambay. Komisyon, ayuda. Pero sila pa rin yung tinatangkilik ng mga survey company. Dahil nasa kanila yata ang pera eh. Hindi kaya nakakaroon ng malaking bayaran pag pumapabor ang survey company dahil nasa kanila ngayon ang palayok. Nasa kanila yata ang sobra-sobrang pera. Dahil maraming nangungumisyon yata. At marami yata nakukuha mga kickback. Dahil unang-una yung kanilang mga budget, hindi natin alam. Walang mga public hearing yan, di ba mga kababayan? At saka ka magugulat, si Villar, si Tulfo, si Soto, another Tulfo, yung isang broadcaster, Isang broadcaster, si Ben Tulfo, mga katambay. Si Pacquiao, si Lacson, si Lapid, si Cayetano. Si Cayetano po, yung babae po ito. Si Pia Cayetano po ito. Si Bong Revilla, mga katambay. Si Binay, yung mayor ng Makati. Puro sumusuporta ito sa mga oligarko. Di umano, puro suportado ng mayayaman. Sumusuporta. Imbig sa pambihirang buhay, walang pagbabago? Yung nakita natin paglilingkod, gano'n na naman ang gusto natin. Gusto nila. Yung ginawa nilang paglilingkod na hindi man lang nabago ang sitwasyon ng Pilipinas. Baon na baon tayo sa utang at baon na baon tayo sa kahirapan ng ating bansa. Yung trabaho na ginawa nila for how many long years, gano'n na naman ang sistema. Babalik tayo ng babalik sa gano'n na walang pagbabago. Maging matalino na po tayo, mga kababayan. Maging matalino na tayo. Ang mabe-brainwash lang nito, yung mga walang social media. Kasi marami pa tayong makababayan. Dahil kasalanan din po natin Bakit? Pagdating kasi na halalan, hindi na natin nakikita yung mga kapalpakan nila. Hindi na natin nakikita yung ginagawa nilang korupsyon. Pagdating na po kasi na halalan, ang nakikita na lang natin, yung ibinibigay nilang pera. Pero yung ginawa nilang ginagawa nila sa pera ng bayan, kung paano po nila limasin, di umano, yung pagsamantalahan, ikurap, hindi natin alam, mga walang investigasyon, sila lang ang nakakaalam, isang damukan na bilyones, trilyon ang hinahawakan nila. Nasasabi natin pag walang eleksyon, nasasabi natin ang makapalpakan nila pag walang eleksyon, pero pag eleksyon na, matitino na pagdating sa iba nating kababayan. Pag nakita na nila yung numero ng pera, tumitino na yung mga politiko na yan. Matitino na po sila lahat. Nasasabi lang natin, pag wala pang halalan, mga masasama, mga pangit, hindi magagaling na politiko yan, mga kurap na politiko yan. Pero pagdating na po ng halalan, mabubuting politiko na sila ulit dahil may dala-dala na po silang, number 1, pera, ayuda. Dinadaan ka sa ayuda. Binibili ka na ayuda. Kaya natatakpan yung mga ginagawa nilang korupsyon. Ngayon, pag nanalo sila, balik na naman sa dati. Yung kanilang masamang gawain, dahil natutunan na nila, dahil napakatagal na nila dyan, alam na nila ang pasikot-sikot. Ang lakaran. Hindi mababago yan. Paano mababago ang sistema? Kung sila pa rin ang iluluklok ng taong bayan. Mababago ba yan? Maibabago ba yung kanilang certification lamang? Yung liquidation by certification? Mababago kung sila rin? Mababago lang ang bansa pag pinalitan mo na yan. At yung papalit, may mga political will na sila. Babaguhin na nila ang lakaran. Ang bulok, ang korupsyon na sistema ng House of Representatives at ang Senado. Pero pagka ito sila ulit, itong binanggit po ng survey, mga katambay, nangunguna, ibang klase. Dalawang Tulfo, Soto, Lacson, Pacquiao. Tapos merong
Cayetano, Lapid, Revilla, Binay. Pambihirang buhay yan, no? Wala man lang tayo nakitang pagbabago sa mga politiko na yan. Nagsiyaman lang. Samantalang itong matitino na mga bagong muka. At itong nakita natin mga walang korupsyon na maipinta sila. Lalo dito kay Bongo. Walang korupsyon na maikabit dito sa pangalan nito. Maliban na sinasangkot daw sa Pogo. Dahil doon sa sinasabi na reward system. Pero wala silang nasisilip na anomalya. Lalo kay Senator Bato, Senator De La Rosa, si Bato De La Rosa, wala. At dito rin po kay Attorney Marcoleta. At yung mga bagong muka, ito po ang kailangan ng ating bansa, mga bagong muka na magbabago po na sistema ng napakatagal na po na ginawa nilang institusyon ng korupsyon na yata ang ating bansa, lalo ang House of Representatives at Senado. Dahil ginawan po nila yan ng rules. May sarili po silang rules o batas na ginawa po nilang ang kanilang mga liquidation ay ginawa lang pong by certification lang. Wala pong audit receipt yan. Walang mga resibo yan, mga receipt. Wala. Napaka-special po. Tapos sila na naman ang iboboto ng mga taong bayan. Wag na wag po natin payagan itong mga survey company, mga tambay. Wag po tayong maniwala dyan. Dahil nangyari rin po sa Amerika yan. Sa Amerika po. Sa Amerika, ilang taon po nilang binakbakan si President Donald Trump. Pinagtulong-tulungan po nila yan. May mga survey, media, social media. Pinasama nila si Donald Trump na hindi magaling na politiko. Masamang politiko. At pinagtatamnan nila na mga kaso yan. Napakaraming kaso po nila na binigay kay Donald Trump. Sirang-sira po sa survey, sirang-sira sa social media, sirang-sira sa media, pero hindi po naniwala ang mga Amerikano. Landslide ang panalo at lahat ng kanyang partido sa Senado, sa House of Representatives nila, lahat po panalo. Republican po lahat ang nanalo, majority. Kung nahawakan po, ganyan po. Sana ganyan din po ang gawin natin sa ating bansa. Huwag po tayong magpasilaw. Huwag po tayong unang magpasilaw sa sinasabi ng mga media, ng mga radio station, social media. Huwag po tayong magpadala. Pero nasa kultura po natin, nasa kultura na natin yung sinasabing nasasapala ng mga pagmumukha natin ng pera. Baguhin po natin kung hindi po natin makontrol ang perang binibigay nila dahil sa hirap, dahil nilagay tayo sa hikahus ng buhay. Ginawa pong mahirap ang ating bansa dahil para nga naman yata masilaw tayo sa ibibigay nilang pera at makuha yung ating pirma, yung ating gagawing pagboto kasama ang ballpen. Huwag po sana. Mabago po sana ang ating pananaw sa buhay. Kung tinatapalan ka ng pera, tinatapalan tayo ng pera, pera naman po ng taxpayer yan, pera ng Pilipino yan, pwede po natin kunin yan kung binibigay sa atin, pero baguhin naman po natin. Kung nakuha mo, binayaran ka, ibig sabihin, hindi gagawang mabuti yan dahil binayaran ka. Gagawa po ba ng kabutihan ng isang politiko na namimili ng boto? Di ba hindi? Dahil unang-una, sanay na sanay. Saan? Sanay na sanay sa pera. Di po ba? Nang bumibili ka ng boto, ibig sabihin, hindi ka magtatrabaho. Mangungurap ka lang noon. Di po ba? Maging matalino po tayo, mga kababayan. Kunin ang pera, iboto ang tunay na maglilingkod sa bayan. Kawawa po kasi. Unang-una, kawawa ang ating mga anak, kawawa ang ating pamilya, kawawa tayo. At kawawa po ang masusunod na henerasyon ng ating bansa. Pagka ganito po ang sistema, na puro sila na lang ang mapagkikita mo, na wala naman nagawang tulong, ito po ang subukan po, gawin natin, baguhin natin ang mukha ng Senado. Di po ba? Ayan po, mga kababayan, ang mukha ng Senado, baguhin natin. Di po ba? Ibalik po natin sila, Senator Bongo, Senator Bato, isama po natin ang bagong mukha sa Senado. Mga abogado po karamihan dito. Si Attorney Marcoleta at si Attorney Vic
Rodriguez, si Attorney Jamie Bondoc, mga wala pang bahid ng korupsyon ito, mga katambay. At nandiyan si Attorney JB Hinlo at si Attorney Raul Lambino, puro abogado ito, mga katambay. At nahandito po, meron pong pusong maglingkod din, si Philip Salvador. At siyempre po si Pastor Kibuloy na ginigipit ng gobyerno. Ito po, siyam po ito. Siyam. I-announce na lang po nila mga guest candidate po nila, mga kababayan. Kasi kulang pa po ng 3 yan. Ngayon, nasa inyo na po yun, mga kababayan, kung sino idadagdag nyo. Di po ba? Dahil nga meron po tayong mga umuugong na guest candidate daw po. Unang-una raw po si Dr. Willie Ong. Kailangan po yan kung talagang magpapatuloy ang kagalingan ni Dr. Ong. Di ba? Sana'y gumaling po ng mabilis. Dahil magkakampanyahan na po, siyempre po, pagod yan, stress yan. At siyempre po, sinasabi nila si Chavit daw po, at kung sino pa yung isa. Dahil 3 po. Di ba? Wag naman po sana si Senador Amy Marcos ang mailagay diyang guest candidate. Wag naman po sana. Hindi po kailangan ng bansa yan, mga tambay. Nakita nyo naman po, dinadaan lang tayo sa chismis, kwento, at kung ano-ano, na wala naman nagawa, mga tambay. Kung ano-ano po ang ginawa ni Senadora Amy Marcos na ibunyag ang mga korupsyon at puro sinasabing hindi maganda para sa pera ng bayan. Pero pagdating ng BICAM, sila pa rin ang nasusunod, mga katambay. Sila pa rin. At walang investigasyon na gawa sa atin yan. Senadora yan. Napakarami niyang binunyag na korupsyon sa kanyang kapatid. Flood control pa lang. Meron po bang hearing? Meron po bang mga hearing? Wala, mga katambay. Kaya yung sinasabi ko nga po, mga katambay, kayo po, alam nyo naman po, lalo yung mga OFW nating mga kababayan, matatalino po tayo, mga kababayan. At yung mga nasa social media, at yung ating mga kababayan, huwag lang yung mga naniniwala sa mga bayarang vlogger. Dahil gusto po ng mga bayarang vlogger, mga katambay, yung mga dati. Kasi, alam na po nila kung paano mangurakot yata sa gobyerno. Alam na po nila dahil yung sistema na ginawa pa nila dati, nahandyan pa rin po yung ginawa nila dating Senador Lacson. Continue pa rin nila. Tumatamasa pa rin sila sa pera budget ng Pilipino. Di po ba? Kaya nga sabi ni Vice President, yung mga yan, isang damukal na korupsyon na tuklasan dyan. Ganon din ang dating Pangulong Duterte. Kaya malalaman po natin yan. Yung sinasabi nga ni Kamanong, sundin lang natin, mga tambay. Yung nakikita natin, yun ang paniwalaan natin. Huwag natin paniwalaan ang mga survey company. Huwag na huwag po, mga kababayan. Huwag natin paniwalaan ang mga announcer, mga mainstream media. Huwag natin paniwalaan ang mga broadcaster sa radio station. At lalong-lalo na nga po yung mga survey company, huwag po tayong maniwala dyan, mga tambay. Maniwala tayo sa nararanasan natin sa ating bansa. Anong klaseng politiko po ba yung sinasabi nilang nangunguna sa survey nila? Na yun at yun din pagmumukha na yun. Sila pa rin na nanungkulan sa ating bansa. Na wala naman tayong napala. Ang nakita lang po natin pagtrabaho nila, yung ginawa lang po nilang trabaho sa atin ay magpayaman sila na magpayaman. Ang buong lahi nila, buong angka nila ay nagsiyaman na sa ating bansa. Pumili na tayo ng bago. Huwag na huwag po tayo maniniwala. Mga kababayan, mga OFW, huwag na huwag po tayo maniniwala. Ay yun po, komento ko lang. Kasi si Kamanong, alam ko na sa puso ko na unang-una, hindi ko naman sila paniniwalaan. Dahil ang tinitingnan ni Kamanong, yung mga tinrabaho nila, ano ang nagawa nila. Sa panahon ni dati Pangulong Duterte, hindi ganito nangyari sa ating bansa. Samantalang, sa panahon nila, sila yung nahandyan, sila na naman yung magugustuhan na naman ng mga Pilipino. Sa bagay, mga survey lang naman yan. Pero kung sinasabi nga ni Kamanong, masusunod yung nangyari sa Amerika, walang mananalo ni isa riyan, mga katambay. Kung susundin lang po ninyo yung aking advice, kunin po natin ang pera na sinasapal sa pagmumukha natin, pero iboto po natin yung nararapat pong politiko
na makapagpapabago po sa ating bansa. Lalong-lalo na sa napaka-corrupt na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, pinaka-worst, pinaka-bulok, pinaka-rotten na konstitusyon. Hindi po mababago yan kung hindi po natin papalitan ng mga bagong muka, mga kababayan. Sila po ang malaking pag-asa na mapalitan po ang sistema na korupsyon at yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na pinaka-bulok, pinaka-rotten, pinaka-corrupt na institusyon sa ating bansa. Hindi mababago yan pag hindi po sila ang inilagay natin sa Senado, mga kababayan. Nakakalungkot po, ano? Pati mga survey company, dumami ng dumami. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan ang survey company. Ngayon, ibang klase, no? Marami pa maglalabasan yan, mga kababayan, na survey company. Para po i-brainwash ang ating mga utak, i-condition na ang mga botante na ito lang ang mananalo sa ating bansa. Kinukondisyon na sa utak natin. Sila lang ang mananalo. Wala nang iba. Ibang klase, no? Pati po sa mga survey company, mga diktador na rin, mga tamay. Dinidiktahan ang ating mga utak. Pero, yung sinasabi nga ni Kamanong, hindi na po bobo, tanga ang mga Pilipino. Hindi na po bobo. Meron na po tayong social media. Nalalaman na po natin ang mga karakas, ang mga politiko, ang kanilang maitinatago. Alam na alam po natin. Pumuputok po yan. May social media na tayo. At nakikita na po natin ang kanilang ginagawa. Kung nagtatrabaho ba sila o nagpapayaman lang o nagpapalaki lang ng yag balls, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, maging matalino po tayo sa pagboto kasi hindi mababago ang ating bansa. Lalo tayong malulugbok sa kumunoy. Baguhin po natin. Boto ang kailangan. Itama natin, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa po tayo. Paalam. Bye-bye.